Hi guys, welcome to my mini vlog. So for today's video guys, we're going to Munopara. Meron kaming Bible study doon. So get ready with me. Charot. So ayan guys, lumapang muna tayo bago tayo umalis. Ayan yung binigay sa akin. Bigay lang sa akin so ininit ko. And then I taste it first kung masarap ba siya ng ganyan lang. May egg yan and then may bacon sa loob. And then ham. So I try it. And then parang natitikman ko na siya. Parang kulang yung lasa. Walang ketchup, ganun, walang ano. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng ketchup. Ayan. Yan yung ginamit kong ketchup para lasang Jollibee. Yung ketchup na yun, lasang Jollibee pala talaga. Medyo, manamis-namis na maasim. Ganun. Pero tama yung timpla. Masarap yung ketchup na yan. Tapos, yan is may egg din. Ganun. Yan, tignan nyo. Nung pag-taste test ko, and guys, finally, sumarap siya. Masarap naman siya nung una, kaso nakulangan lang ako. So, ayan na. Yes, we're on the right. Yan, we're going to Manaparan na. And then, look at the view, guys. So, ayan na. Diyan na kami. Malapit dyan yung bahay ng mismo. Pupunta na. Hi guys, good morning. So if you're gonna ask me what I've learned yesterday was, so ang title nung pinag-aralan namin kagabi is The Body of Christ, and yung main verses namin is 1 Corinthians 12 verse 12 hanggang 27. So if i-explain ko sa inyo yon, para siyang the whole body of a human being, and then the head should be our Lord. And sa church, yung tinutukoy dun sa mismong body of Christ. So lahat tayo is part or may parte tayo sa church. So hindi lang siya basta si pastor or mismong nagli-leader lang yung may katungkulan sa church. So we as a church, we should be united, or it should have a unity in the church. Yan. So as I mentioned, kailangan may parte ka sa church nyo. And hindi lang basta may katungkulan sa church o kasama ka sa church, but also to love one another in the church. And ayan, tulungan natin yung isa't isa. Yan guys, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan talaga natin ng unity sa church. Kasi, actually may mga nanood ako ng mga ibang content. Nung pagkamatay ni Charlie Kirk, yan, maraming mga side comments yung mga pastor or mga ibang pastor. But yun nga, nagkakaroon na siya ng pagkawatak-watak o pagkabahabahagi, which dapat we are united as one, kasi nga tayo ay isa lang ang head natin, which is the Lord Jesus Christ. Yun. The end times is coming na nga. So magkakaroon talaga ng ganon. At magkakaroon din ng hindi pagkakaintindihan, pagwatak-watak, kasi yun ang gagawin ng Diablo para masira tayong lahat or mawasak, magkaroon ng pagkabahabahagi. And we as a church, yun yung warning, kailangan talaga magkaroon ng unity sa church. Yun lang guys, I hope may natutunan kayo. So basahin nyo na lang 1 Corinthians 12
12 hanggang 27 kasi masyado siyang mahaba, guys. Yung explanation ko palang mahaba na. So ayun, mas mahaba yon, guys. At yun lang. Thank you for watching, guys. God bless everyone. Bye-bye.